So yung aaralin natin ngayon anak, no? Yung unang tatalakayin natin is all about synthetic division. So dito muna tayo mag-concentrate sa synthetic division. Actually, meron din tayong tinatawag na long division. Pero mas napili kong unang ituro sa iyo ang synthetic division. And then after na synthetic division, mamayang konti, proceed tayo sa highest common monomial factor na isang types of factoring. And then also, sa pinaka-last, tuturuan na naman kita ng mga panibago pang mga matrix na pwede mong magamit kapag pasukan na, kapag start na ng klase ninyo. So, synthetic division, under yan ng algebra lesson. Assuming, no? We have x cubed minus 2x squared minus 5x plus 6 divided by x minus 3. So, yun yung ating given. So, ang gagawin ko dito, anak, explain ko muna kung ano yung mga parts ng ating given. Yung x cubed minus 2x squared minus 5x plus 6, ang tawag natin dyan is actually our dividend. Ito yung inaate. Okay? Dividend ang tawag dyan sa given na yan. Na x cubed minus 2x squared minus 5x plus 6. And then, ang x minus 3 naman, ang tawag natin is divisor. Okay? So, we have the dividend and the divisor. Assuming sinagot natin yan. Actually, ang kasagutan dyan, anak, no, ang ating sagot is 1x squared plus x minus 2. Ang tawag naman dyan is quotient dahil nasa division process tayo. So, we use this division sign as a sign na nasa division process tayo. Yung division symbol na yan. Okay? Now, may dalawang klase ng sagot or quotient sa division. Yung una, ito yung tinatawag nating exact quotient. Ibig sabihin, wala tayong remainder. Walang remainder kapag tinawag nating exact quotient ang sagot sa isang long division process or synthetic division process. Yung pangalawa naman, yan ang tawag natin, anak. Pakibasa mo nga yung pangalawa. Quotient plus remainder over divisor. Okay, so we have the quotient plus remainder over divisor. So yan yung dalawang klase or dalawang type ng quotient kapag in-apply natin ang synthetic division. Kapag in-apply natin ang synthetic division, tandaan mo anak, maaaring dalawang bagay lang yung makuha nating sagot, eksakto o kaya may remainder. So magbibigay ako ng halimbawa ng exact quotient ng synthetic division. At syempre, tuturuan na kita ng synthetic division. I think kayang-kaya mo to, anak. Walang kahirap-hirap ang synthetic division. Promise, tingnan mo, kayang-kaya mo yan. So ito yung given na isosolve muna natin. Ano yung exact quotient ng x cubed minus 2x squared minus 5x plus 6 divided by x minus 3? Ang unang gagawin natin, anak, no? Tingnan mo muna yung mga exponent ng ating dividend. Diba? 3, 2, 1. And then automatic 0 na yung exponent dito. Okay? Ng x. Kung may x ito, ang exponent niya, okay, ayusin ko lang yung sulat, no? Kung yung 6 sa dulo, merong x yan, naka-raise sigurado yan sa 0. Ito naman naka-raise sa 1. Tingnan mo, anak.
3210. Walang laktaw, di ba? Pero alimbawa, ang sinulat ko dito, 4. Kailangan may kasunod na x cube. And then x square, x to the 1, then x to the 0. Kailangan na walang laktaw. Pero dito, wala namang laktaw yung given natin eh. Kung may laktaw siya, mag-a-assume tayo na mayroong imaginary term. Alimbawa, ito anak, 4 ito, no? X to the 4 yan. So, obligado kung mag-insert ng imaginary term sa gitna. So, plus 0 x cube minus 2x square minus 5x plus 6 noon ang mangyayari. Gets mo ba siya, Gabriel, anak? Okay, so kailangan nating mag-insert ng imaginary term na kung saan ang numerical coefficient is 0 and then yung exponent na kailangan natin para yung sequencing ng mga exponent natin in descending form is maayos. Now, ito yung susunod na hakbang na ating gagawin. Kung titingnan natin yung ating dividend, kapag nag-synthetic division tayo, ang lagi nating kinokonsidera ay yung mga numerical coefficient. Yung x cube dito, automatic, ang numerical coefficient natin sa x cube is 1. Automatic may 1 dito sa unahan. Yan. So we have 1, negative 2, negative 5, and 6. So yan yung ating mga numbers na gagamitin. Now, anong gagawin ko niyan? Yung mga numerical coefficient, i-rewrite ko sila in this way. Ganito siya, anak, no? Tingnan mo, i-rewrite ko yung mga coefficient. Una, we have 1. Nanggaling yung sa x cube. And then we have negative 2. And then followed by negative 5. And then positive 6. Guess mo ba siya, Gabriel? Kung ano yung ginawa ko. And then, before yung unang number, magdodraw lang ako ng vertical line as a boundary. Yan. Guess mo siya? Nag-draw muna ako ng vertical line. And also on horizontal line. A horizontal line. Yan. Okay? And then, meron tayong factor na ilalagay dito sa left. Ano yung number na yon? Tingnan mo yung x minus 3, anak. Ito. Dahil negative 3 ito, anak, ang gagamitin ko dito is positive 3. Ngayon, kung positive 3 naman yung nakabilog, gagamitin ko negative 3 as our factor. Okay? Gets mo siya, anak? Laging ino-oppose yung sign ng second term. In this case, ang synthetic division natin, ang divisor natin, dalawang term na muna. So, sa susunod na tayo mag-level up yung mga complicated na synthetic division. So, bakit naging positive 3 yung factor? Explain ko lang siya, anak, no, para kompleto yung kaalaman mo. Yung x minus 3, kapag yan, in-equate ko sa 0, ang value ng x is equal to 3. Yan ang dahilan kung bakit 3 ang ginamit ko dito. Nagets mo na siya, anak? Kuha na ba? Now, eto yung routine ngayon para mas klaro. Ang unang step na gagawin natin sa ating calculation is to bring down the first number dito sa ating dividend na 1, negative 2, negative 5, and 6. So, bring down natin muna yan, no? Bring down 1. Next step, anak, yung 1 na nakuha natin sa baba, i-multiply natin sa 3 para makuha natin yung sagot dito. Yan. So, 1 times 3 is 3. So, yan yung 3. Yes mo siya, anak? So, 1 times 3 is 3. Then, negative 2 plus 3 is positive 1. And then, repeat process. Yung 1, i-multiply ko uli ng 3. So, 1 times 3
Isusulat ko na naman ngayon dito ang 3 anak sa ilalim ng negative 5. And then negative 5 plus 3 is negative 2. Guess mo siya, Gabriel? Nakaka-follow? Now, negative 2, ito na naman no, negative 2, i-multiply ko ng positive 3, ang sagot, negative 6. 6 and negative 6 is 0. Kapag nag-0, anak, yung pinakadulo, ito, yung binibilugan ko na, kapag nag-0 yan, yung last, ibig sabihin, walang remainder. Exact quotient yan. Ngayon, ano yung gagawin ko sa 1, 1, and negative 2? Bawat number na yan, mga anak, no? Bawat number na yan, na mga yan, mayroong literal coefficient yan. So, ano yung literal coefficient na ating gagawin? Dito ka tumingin na, no, anak, no, sa dividend at saka sa divisor. Yung first term ng dividend natin is x cubed. Yung first term ng divisor natin is x. Ang exponent dito is 1. Ang exponent dito is 3. 3 minus 1 is 2. Tama? Okay, 3 minus 1 is 2. Sa makatuwid, kung i-multiply ko ang 1 sa x, ang exponent niya is 2. Saan ang galing yung 2? Because of this, 3 minus 1 is 2. And then, ito yung 1. So, 1x squared, ito naman plus, dahil x squared yun, ang susunod naman yan is x. Ayan, x squared, then 1x. Ito, x squared ang dito. Ito, pakita ko siya, anak. Yan. Ito para dito is x squared. Dito naman is x. And then minus 2. Guess mo siya? Now, ang sagot natin is 1x squared plus 1x minus 2. Nakuha mo siya, anak? Ay, wait po, sir. Okay. Bakit po yung negative 2 po, wala pong parang x po? Wala din pong x. Kapag yung term, yung number, bago yung remainder, hindi na kailangan lagyan ng x, anak. Automatic yung numeral, which is actually the second to the last. Ito kasi yung remainder, anak, nakataon 0, 0. So, wala tayong remainder. So, yung number or second to the last ng last column, hindi yan nilalagyan ng x. Automatic, full number yan. Can you follow? At kung lagyan mo man yan, anak, hindi ba ito? X to the 1. Lagyan mo man ito ng x to the 0. X to the 0 is still 1. Because any number or any letter that is to be raised by the power of 0, the value is always 1. So, no need. Kuha mo na siya. So, hindi mo na kailangan lagyan ng x to the 0 kasi ang x to the 0, 1 din ang value. So, yan ang ating sagot sa ating sample number 1. Now, let us have or try another problem. Yan ay para sa exact quotient. Okay. Magkaroon naman tayo ngayon ng alimbawa para sa an exact quotient or we have the quotient plus remainder over divisor. Yan. At yung halimbawa natin para sa pangalawang type ng answer sa synthetic division, we have the quotient plus remainder over divisor. As an example, yan yung given natin. Tingnan mo nga, anak, pakibasa mo nga. 3 cubed minus 2x squared minus 4x plus 5 divided by x minus 3 equals. So, yan ang inaanap natin, yung quotient. Okay? So, ano yung numerical coefficient na una nating isusulat if you will follow yung procedure na ginawa natin kanina? Ano pa, sir? Ano yung number na una kong susulat kapag nag-solve tayo?
1x3 po. Ano yung number lang? Number lang, anak. 1 po. 1. Okay. Ano yung susunod? Wait po. 2. Ano yung sign ng Ay, 2? negative 2 po. Okay. Tama. Ano yung susunod? Pa. Ano yung susunod na number na susulat ko? 4. Yung sign, huwag kakalimutan. Negative 4 po. Okay. And then followed by? Positive 5. Okay. 5. And then, naisulat ko na lahat ng numerical coefficient ng ating dividend. Ano yung idodrawing ko muna? Pa. Ano muna yung symbol na dodrawing ko? Katulad halimbawa ng ginawa ko kanina. Straight line po. Straight line na vertical. Yan. And then, isa pang line na Horizontal. horizontal. Yan. So, ano yung factor na gagamitin ko sa left na isusulat ko dito? 3 po. 3. Okay, very good. So, ano yung unang step na gagawin ko niyan para makapag-solve ako? I-multiply po yung 3 sa 1. Pero, merong pang step bago yun, anak. Meron bang kailangang i-bring down? Bring down po yung 1. Yung 1, yung pinakauna, di ba? So, Apo. ngayon, anong gagawin ko sa number na i-bring down ko? I-multiply po sa 3. Kapag minultiply ko, anong sagot? 3 po. Okay. Ano yung sagot sa negative 2 and 3 kapag ginad natin? 1 po. Very good. Saan ko yung multiply ang bagong 1 ngayon? Sa 3 po. Okay. Ano yung product? 3 po. Saan ko susulat yung sagot na 3? Sa ilalim po ng negative 4. Very good. Kapag sinolve natin ang negative 4 and 3, anong kasagutan dyan, anak? Wait po. Negative 4 Negative and 1 po. 3? Okay, negative 1. Negative 1 times positive 3 is what? Wait po. Negative 3. Very good. Eh, ang 5 at ang negative 3, anong sagot dyan? Positive 2. Are you sure? Wait po. Depends. Siyempre, kung sure ka, sabihin mo, oo. Di ba? Sure ka ba na 2? Opo. Okay, very good. Yan. Tines lang kita, anak. Okay. Ano yung remainder natin? Meron ba? 2 po. Yan yung, anong remainder natin? Yung 2 po. Okay. Ang tawag dyan, remainder. Pero kung nag-0, ibig sabihin, exact yung quotient natin. Ngayon, anak, hindi ba ito yung 1, yung una, no? Anong exponent ng x kapag multiply ko yung 1? 1x po. Ito, 1x, 1x. Tingnan mo yung mga exponent. Cube po. Tingnan mo muna yung dividend natin. Ano yung exponent ng dividend sa una? 3 po. 3. Ano yung exponent nito? 1 po. Kapag pinag-subtract yung mga exponent nila, anong sagot? 2 po. Yun. Ibig sabihin, ang pinakamataas na exponent natin dito sa simula is 2. Okay. So, ano yung sagot dito sa una niyan? 1x cubed ay squared. Okay, very good. Eh, yung susunod na 1, ano yung coefficient niya? Ano yung letter na multiply ko? Pa. Ano yung ilalagay kong letra sa 1 na susunod na term? X po. Ano? X. Okay, so we have positive x or plus 1x. And then, continue muna. Wait.
Kailangan ba lagyan ng x yung second to the last? Hindi po. So, diretso ko lang. Tama? Ngayon, Apa. yung remainder natin is 2. Yung remainder, Apa. anak, tingnan mo lagi yung nasa taas, ano? Kung susundan natin yung taas, remainder over divisor, ano yung magiging divisor ng 2? 3 po. Ano yung magiging divisor ng 2? Ito yung divisor, di ba? Apa. Okay, alin ba ang divisor sa dalawang yan? Ito o ito? Yung una po. Yung una, are you sure? Yung una is dividend. Tama, yung malaki. Yung maliit, yung konti lang ang term, yun ang divisor. So, ibig sabihin, yung last term, yung remainder natin, plus 2 over x minus 3. Gets mo na, Gabriel, anak? Laging tatandaan, yung remainder laging mayroong over divisor. Okay, ngayon, I think, gets mo na yung buong synthetic division. Ngayon, nakuha mo paano nakuha yan, anak, no? Ngayon, mayroon kang pagsusulit ngayon. Subukan mong gawin yung susunod na halimbawa. Yan. Tingnan mo to ha, 4 yun. Ito, 1. So, dapat cube ang una sa sagot. 3, 2, 1. Okay? Yung mga exponent. Okay, subukan mo yan, anak. Then, sabihin mo sa akin yung final answer mo later. Yung sagot mo niyan po ay 1x over 1x to the power of 4. Hindi siya 4, anak. Kasi 4 na yung given, di ba? 3 pala po, 3. Okay, 3. Okay, sige. Minus 1x. Ano yung exponent ng x? Dapat magkasunod. 3 po. 3 na to. Ay,
Ay, 2 po. 2 po. Okay, yung susunod. Plus 1x po. Okay, susunod. Minus 2. Tapos, Minus 2 over x minus 2. tingnan natin, ano? Okay, ano ba yung una mong ginawa? Okay, brain ko muna yung sa taas, no? Ano ba yung unang mong ginawa dito, anak? Sige, i-dictate mo nga. Naglagay muna po ako dun po sa... Dahil po yung... Kailan po dapat po lagyan ng 1 po dun sa x. Okay, Naglagay muna po ako ng x. Ay, ng 1. 1, tapos? Binaba ko po yung 1. Ay, Hindi, sabihin mo muna yung mga numbers sa taas, yung first row. 1, nilagay ko po yung negative 3. then, Naglagay po ako ng 3. then, Negative 4 po. followed by, 2. tapos, ano muna yung kailangan gawin? Mag-draw po ng straight line po malapit dun po sa 1. Okay, vertical line. At saka, Horizontal line po. okay, tapos, ano yung factor? 2 po. Okay, very good. Tapos, ano yung unang gagawin yan? I-bring down po yung 1. Very good. Tapos, ano yung number dito? 2 po. Tapos, sa baba? Negative 1. Very good. And then, dito naman, ano yung number dito? Negative 2 po. Okay, you got it correct. Tapos, dito? 1 po. Okay, nice one. Eh, dito? 2 po. Very good. Eh, dito sa baba? Negative 2. Okay, eh, dito? 2 po. Ay, negative 4 po. Okay, tapos, sa baba? Negative 2 po. Okay, ang negative 2 yan ay ang ating remainder. Okay, tandaan anak, no? Dito kita nakikitang nalilito. Tandaan mo, yung pinakamataas na exponent ng x dito, magigets mo sa difference ng mga exponent ng first term ng dividend at saka first term ng divisor. So ito, di ba 1? 4 minus 1? Ito yun, 3. 3 po. Tapos square, tapos to the first power. Gets mo na? Apo. Okay, tingnan natin kung tumama ka. Tama yung una, tama yung pangalawa, tama yung pangalong term, tama yung panguli. And then, yung remainder tama din. So, yan yung ating final answer. So, very good ka, anak. Ibig sabihin, nakaka-cope up ka na. Ayun, sa susunod na pagkakataon, kailangan alam mo na, no? Wala nang error. Pero ito, kuha mo talaga, nalito ka lang sa final answer. Pero ngayon, alam mo na, sigurado ako. Ito, try mo to. Okay, very good ka ngayon. Lagi ka naman very good eh. Yan. Okay, you do this. And then, I'll wait for your result. Iba talaga kapag learning by doing, anak, no? Mabilis kang matuto.
ang sagot ba niyan po ay 6x squared Sige, tuloy mo lang, anak. plus 1x Sige, tuloy. plus 2 Tapos, plus 1 plus 1 over. over x plus 3. Tingnan natin, ano? Okay. I-review natin, anak, no? Nagmadali ka ba dyan? Hindi naman, di ba? Okay. Hindi po, napaisip po ako dun sa 1. Okay, sige. Sabihin mo yung mga isinulat mo, yung katulad nung kanina. Saan ka nagsimula? Naglagay po ako ng 2. Then? Negative 5. Tapos? Negative 1. Then? 3. Okay. Followed by? Naglagay po ako ng vertical line Okay, tapos? at horizontal line po. Okay, very good. And then, ano yung factor? 3 po. Sure ka? 3? Apa. Bakit 3 ang sinulat mo? Dahil 3 po yung dahil po nakasulat po sa divisor ay x minus 3. Minus 3 ba yung Ay, nakasulat? X plus 3. So, ba't yung kanina? Balikan ko yung kanina, anak, no? Tingnan mo yung kanina. Anong nakasulat? Negative po. Anong ginamit mo? Positive po. Inopose mo ba yung sign? Pa. Negative ito, negative 2. Dito, positive 2. Pero tama yung sagot mo. Ano kailangan mong gamitin na factor ngayon dito sa susunod? So, negative 3 po? Yes, di ba? Sabi ko sa iyo kanina, laging ino-oppose yung sign. Okay. Okay, I'll give you time to correct your answer, anak. Okay po. Okay, ganyan talaga. Makukuha mo yan. Makakabisado mo yan ng paunti-unti. Remember, experience is the best teacher. Yan. Makakabisado mo yun, anak. Kiris ko muna yung nasa baba, no? Okay po. Okay, very good. Natapos mo na siya? O sige, ibigay mo muna yung sagot. Ay, wait po. Check ko po ulit. O sige, double check mo siya, anak. Huwag kang magmadali. Remember, ang target natin dyan, para matuto ka talaga, anak, no? Hindi nakukuha sa madalian yan. Siguraduhin mo lagi yung sagot mo. Mas okay yung nakakamali ka sa simula para makita mo kaagad yung weakness. And then, eventually, magiging strength yon. So, Okay, sige. So, bring down yan po yung 2. Okay? Sige. Susundan lang kita, anak. Ikwento mo siya, anak. Kapag po pinag-multiply po yung negative 3 sa 2 po, ay negative 6. Tama. Pasan po kapag minus po yung negative 5 sa negative 6 po equals positive 1. Hindi siya ma-minus, anak. I-add. Okay? Pa? I-add sila. Ay, ano po, sa subtract. Opo. Subtract. Di ba sa addition, kapag pareho ang sign, ina-add? And then, affix their common sign. Halimbawa to, anak, no? Balikan natin, no?
Huwag kang Dito palilito. po ako. Huwag kang magpapalit. Ababa, 5 at saka 6. Pareho ang sign, di ba? Sagot, Opo. positive 11. Halimbawa, 5 and negative 6. Diyan ka magmaminus kasi unlike sign ang sagot, negative 1. Or let's say negative 5 and positive 6, ang sagot, positive 1. Magsusubtract ka kasi di pareho ang sign. And then pipiliin mo yung sign ng malaking number. Eh kapag ganito siya, negative 5 and negative 6, anong sagot? Positive po? Hindi. Eh, di ba ito positive Negative 5, pa rin po? negative pa rin. Kaya lang, i-add sila. Kasi bakit Ah, mag-a-add? Pareho ang sign. Remember, in addition, kapag pareho ang sign, mag-a-add. Tapos, i-affix lang yung common sign. Gagamitin lang natin yung sign ng parehong number na may sign na negative. Guess mo ba siya, anak? up. Okay. So, anong sagot dapat sa baba? Negative 1. Negative 5 and negative 6, kapag in-add natin, ilan, anak? Ay, negative 11. Okay, tama. Guess mo na? Up. Okay. Ano yung number dito niyan? Negative 33. Tama. Ay, hindi. Negative times negative, anak eh. Di ba? Ay, nga Positive. pala po. Okay, negative 1 and 33 is equal to? 31. Tingnan mo maigi, anak. Huwag kang magmadali. Ay, 32 pala po. Okay, 32. Ayan. 32 at saka negative 3 is what? Pa? Negative 3 times 32? Wait po. Positive 96? Multiplication na, anak. Ano ba yung sign? Negative po at positive. Parehas ba? Hindi pa. Kapag hindi parehas ang sign, negative times positive, anong sagot? Kapag Negative po? negative. Kapag hindi pareho ang sign sa multiplication, ang sagot negative. Pero alimbawa, pareho ang sign, positive yan. Negative times negative, ang sagot positive. Positive times positive, ang sagot positive. Negative times positive, ang sagot negative. Positive times negative, ang sagot negative. Kuha mo siya, anak? Up. Okay, so negative 96 yan. Anong sagot sa baba niyan? Negative 93? Okay, yan. Nagigets mo na. So ngayon, paano ko susulat yung final answer natin ngayon? Sige nga, i-dictate mo nga. 2x squared Yeah, continue. minus 11x Okay, tama. plus x ay plus 32x. May Ay, X ba siya? 32 lang po. 32 Okay, lang okay. po. Next, continue. Minus 93 over x plus 3. Yan. Okay yan, nakukuha mo na? Apo. Okay. I-reviewin mo yung mga integers, anak. Okay, no? Yung pag-a-add. Kapag pareho ang sign sa addition, i-add talaga sila. And then, kokopyahin mo lang yung pareho nilang sign. Kuha mo siya? Guess mo? Apo. Okay, so next. Try mo yan, anak. Ikaw pa rin magsasolve yan. Pakisolve mo nga.
Wait po. Kaya yan, anak. Sige. Ang sagot ba yan po ay 6x minus 3? Sakto? Walang remainder? Up. Okay, tingnan natin. Sige, ano yung una mong ginawa? Naglagay po ako ng 1, Tapos? negative 3, Tapos? negative 18 po. Okay. Tapos, next? Binring down ko po yung Wag 1. muna, hindi muna yon. Naglagay po ako ng vertical line. Okay, tapos? Naglagay po ako ng horizontal line. Okay, tapos? Naglagay po akong 6 sa gilid. Okay, very good. Kasi negative yun. Negative 6 yun, so opposed to sign. Next, anong step? Binring down ko po yung 1. Tapos? Pinag-multiply ko po yung 6 sa 1 equals 6. Tapos nalalagay po sa ilalim ng negative 3. Oh? Tapos na, ha? Negative 3 yan, 6 ilan? 3 po. 3, okay. Tapos? 18 po. Tapos? 0 po. Okay, anong dapat mong sagot? 1x po Tapos? minus Saan na galing yung 3 minus? ay plus pala po. Plus? 3. Meron pa ba? Di ba po, hindi po sinasama yung 0 na remainder? Hindi na. So, yan na yung answer mo? Up. Okay, ito yung tamang sagot. Okay, very good. So, exact quotient. So, ibig sabihin yung kanina, huwag kang magpapalito, anak. Sobrahin ko na yung sinabi mo kanina, no? Nagigets mo na siya? Up. Okay, huwag kang malilito sa mga integers, anak, no? Okay, meron pang kasunod. So, ang tamang sagot, yan, tama ka. X plus 3. Okay, let's proceed to another question. Kailangan makabisado. O yan, try mo yan, anak. Try this.
Ang sagot ba niyan po ay negative ay 1 po? Ano sagot? 1 po? 1 ano? 1? 1x po Tapos? plus 6 Tapos? minus 10 over x plus 2. Tignan natin, anak, no? Try natin. Okay. So, una, anong ginawa mo, anak? Sa taas? Naglagay po ako ng 3, Tapos? Teka. 7, Wait lang. Naglagay ka ng 3. 3 po, Tapos? 7, Tapos? 2. Then? Naglagay po ako ng vertical line. Tapos? Naglagay po ako ng horizontal line. Tapos? Naglagay po ako ng negative 2 po. Tapos? Binring down ko po yung 3. Okay. Then? Multiply ko po yung negative 2 sa 3 equals 1. Mm-hmm. Ay, negative 1 pala po. Ano ba yung number dito, nak? 3 po. Ano yon? Negative 2 po. Kapag pinag-multiply natin, anong sagot? Negative 6. Ay, 6 po. Okay. Ay, tama po. Negative 6. 6. So, tapos? Saka lang. Ulitin ko, no? So, sabi mo kanina, nagsulat ka ng 3. Yan. Buburahin ko lang yung sa baba. Yan. O, 7 and negative 6 sila. 1 po. Yan. O, tapos? Negative 2 po. O, tapos? 0 po. Anong sagot? 3x plus 1. Yan. So, ibig sabihin, ang sagot, yan. Okay. Nakukuha mo na siya. Okay, alam ko na kung anong gagawin ko ngayon. Okay, bago dyan. Okay. Magbibigay ako ng mga numbers. Dito, no? Then, sagutin mo sila. Okay, halimbawa, anak, ito yung number na ibinigay ko. Negative 3 plus 8. Anong sagot? Pa? Anong sagot dyan kapag ginat ko yung dalawang yan? Negative 3 plus 8? Negative 12. Anak, negative 3 plus 8. 8 to, 8. 8. Yan. Positive 12 po. Bakit siya naging 12? 3 ito, 8 yun. Ay, 11 pala po. Mag-a-add ba tayo kapag pareho ang sign? Hindi pareho ang sign? Hindi po. Okay, eto muna yung principle, anak, no? So, integers ang akin natuklasan na weakness pa ngayon, no? Okay, anak, kapag unlike sign, kapag hindi pareho ang sign, subtract. Guess mo siya? Subtract. At pipiliin yung sign ng malaking number. Guess mo na? Kapag unlike sign, hindi pareho ang sign, magma-minus tayo. At yung sign na gagamitin, aanguin natin doon sa mataas na number. Okay, application. Okay. Kaya naman, kapag like sign, we add. Guess mo siya, anak? Gabriel?
Wait po. Okay. Apa. Okay, tingnan mo ngayon yung mga numbers na ibibigay ko. Negative 2 plus 9. Anong sagot? Positive 7. Okay, very good. Negative 8 plus 3. Anong sagot? Negative 5. Yes. Pipiliin natin yung sign ni 8 kasi mas mataas siya kaysa kay 3. Pero magmaminus tayo, no? O halimbawa to, negative 5 at saka negative 6. Anong sagot? Negative 11. Tama. Mag-a-add tayo and then kukupin lang natin yung parehong sign ng negative 5 at saka negative 6. Kaya halimbawa to, anong sagot? 10. Yes, positive 10. Pero silang positive eh. Halimbawa, ito naman anak. Negative 12 plus 7. Anong sagot? Negative 5. Very good. Halimbawa, 8 minus 11. Anong sagot? Negative 3. Okay. O halimbawa, ito naman anak. Di ba lang tagalan tayo dito anak? 8, negative 8 plus 15. Anong sagot? Positive 7. Yan. Nagigets mo na? Apa. Yan yung kakulangan natin kanina. Ngayon, alam mo na, hindi ka na mahihirapan yan. Klaro ba? Apa. Okay. Ngayon, sa multiplication, anak, gusto ko dito, mamaster mo rin eh. Okay. Ito yung concept sa integers sa multiplication kapag negative at saka positive yung mga pinagmumultiply natin. So, tandaan mo din ito, anak, no? Para hindi ka mahirapan. Actually, alam mo na yung synthetic division eh. So, dito lang nakakaroon ng konting aberya. Pero ngayon, kabisado mo na. Okay? Eto. Try natin to anak, no? Negative 3 times negative 5. Pareho ang sign. Anong sagot? Kapag pareho ang sign, ang sagot must be? Positive. Yes. Anong sagot ngayon dyan? Positive ano? Positive 15. Yes, kapag multiplication. O halimbawa to, negative 2 times 8. Anong sagot? Wait pa. Negative 16. Yan, kasi hindi pareho ang sign, kaya negative. Halimbawa, 3 times negative 9. Anong sagot? 3 times negative 9. Negative 27. Okay. Halimbawa, positive 8 times positive 2. Anong sagot? Positive 16. Okay. So, ganun lang siya anak kadali. Nakuha mo na siya? Klaro na ba? Okay. So, ngayon, next meeting, babalikan uli natin yung synthetic division na yan. Since naituro ko na sa mga integers, dapat next meeting kapag binigyan kita ng problems, alam mo na. Okay? Klaro ba anak? Ngayon, ito yung susunod na topic natin. Tawag naman dyan, highest common monomial factor. Magbibigay ako ng halimbawa anak no, ng application ng highest common monomial factor. Ito yung Wait po, sir. Sige anak. Malobat na po yung laptop. Wala kang charger?
Wait po, saksak ko lang po. Okay, anak. Okay na po. Okay na, anak. Apa. Tingnan ko lang yung pen ko, no? Kung pwede siya. Meron kasi akong pangsulat eh. Let me see if it is applicable here. Ako na. Hindi ko na pa. Kaya pa kabisado. Yun eh. Kaya pa kabisado. Panigaralan kaya pa. Okay, so let's proceed. So ito yung example natin, anak, no? Basahin mo nga. 28a cubed b to the power 4 c to the power of 4 plus 28 squared b cubed c squared plus 24a to the power of 5 b squared c cubed. Okay. So, unahin natin, anak, yung mga numbers muna, no? Mga numbers muna. So, ang gagawin ko sa mga numbers, simulan ko sa 28, followed by 20, and 24. Nakikita mo yung mga numbers sa baba? Okay, ipapactor ko muna yung 28. Kapag pinactor ko ang 28, ano yung mga factors niya? Ano yung dalawang number na pag minug-multiply natin is 28 ang product? Wait. 4 times 7 po. Tingnan nga natin. Tama. Eh yung 20, ano yung dalawang number na kapag pinag-multiply natin? 20 pa rin. Two times 5 po. Ay, 2 times 10 po. Tama. Pero, kung susulat ko yung 2 times 10, walang kapareho sa dalawa, no? 7 and 4. At least may kaparehong isa sa dalawang ito. 7 and 4. Palitan mo na. 4 times 5 po? Yes. So, I will choose 4 and 5. Kasi nga, pinili ko yung 4 and 5 kasi ito may 4 eh. Okay? Okay, next. How about 24? 6 times 5 po? 6 times? 5? Ay, 6 times 4 po? Okay. Yan. Meron bang magkakapareho na factor ang bawat numero? Yung 4 po. Okay. So, ang gagawin ko ngayon, anak, yung mga nandito sa taas, yung 20, yung 20, yung 24, i-rewrite ko yung given natin ng ganito. Nakita mo kung paano ko nire-write yung 28? Nakikita mo? Yung 28, instead na isulat ko siya as 28, 7 times 4, 5 times 4, 6 times 4. Guess mo ba siya? Okay. Ngayon, pare-pareho silang may 4, di ba? So, ang gagawin ko sa pare-parehong may 4, i-highlight ko.
Tingnan mo anak. Di ba nakakulay red? Up. Okay, kinopya ko lang yung lahat and then iniba ko lang yung kulay ng 4. Nagigets mo? Apo. Sige naman, hindi mo mapapalitan ng kulay. Ang gagawin mo niyan, yung may pare-pareho sila, bibilugan mo. Okay, anak, no? Kasi isa lang yung kulay ng ballpen mo dyan eh. So, kapag may pare-pareho, bilugan mo lang. Yes po? Up. Okay. Iyon, tanungin kita, anak. Di ba bawat term may nakikita kang A na may exponent? Apo. Sa lahat ng A na letra na nakikita mo, ano yung may pinakamababa ang exponent sa lahat ng A? Yung A squared po. A square. So, ito yun, di ba? Ito yung pinakamababa. Okay, sa lahat ng B, ano yung may pinakamababa ang exponent? Yung B squared po. Okay, tama. So, sa lahat ng C, ano yung may pinakamababang exponent? C squared po. Yan, okay. Okay, ito yung gagawin ko niyan, anak. Dahil ang A square, siya yung may pinakamababang exponent, ang A cube niyan dito, ipapactor ko na kung saan yung isang factor is A square. And then A naman yung isa. Yes mo siya? A square times A is still A cube. Inanap ko yung pinakamababa. Ito yun, di ba? No? Yung pinakamababa. Kaya A square tsaka A. Yung A cube natin dito. Yes mo ba siya? Eh yung A to the 5, paano ko ipapactor niyan? A2 pasun po. Tsaka? A3? Okay, A square tsaka A cube. Yung A to the 5 magiging ito no, magiging A square at saka A cube. Okay. Guess mo siya? Guess mo siya, anak? Okay, burahin ko muna no para makita mo siya. Ngayon, hindi ba ang pinakamababa sa B is B square? Paano ko ipapactor yung B cube? B squared at B po. Okay. Eh yung B to the 4, paano ko ipapactor? B squared po at B squared. Tama. Eh di ba ang pinakamababa sa lahat ng C is C square? Paano ko ipapactor yung C cube? C squared po at C. Okay, tama. Eh ang C to the 4, paano ko ipapactor ang C to the 4? C squared at C squared po. Tama. So ngayon, tutuloy ko siya, anak, no? Yan. Tingnan mo, anak. Dito, kinulay pula ko muna yung lahat ng may pinakamababa. Di ba? Yung A square, C square, at B square. Tama? Apa. Yan. Inihighlight ko muna ng kulay red. Ikaw, bibilugan mo muna yung pinakamababa. Ngayon, dyan ako nag-factor. Yung tanong ko sa'yo kanina, dyan yung ginawa natin. Tingnan mo to, anak. Yung A cube. Laging A square at saka A. Guess mo siya? Nag-guess mo? Oh. Yung B to the 4. Unti lang po. Ano? Unti lang po. Konti lang. Hindi ba kanina tinanong kita ano ba yung pinakamababa is A square? Among the A? Ayan. Guess mo? Up. And among the B's naman, yung mga B, sabi mo ang pinakamababa is B square. And among the C, sabi mo ang pinakamababa is C square. Ngayon, di ba A square ito? Ipapactor ko yung A cube ng A square at saka A. Kasi nga A square yung pinakamababa di ba? Correct? Apa. Okay. Yung B to the 4, ipapactor ko naman siya ng B square at B square.
Kasi nga kanina, nasabi mo ang pinakamababa sa lahat ng B is B square. Correct? Apo. So dito, yung A square, pinactor ko siya, hindi na. Kasi pinakamababa na siya. Yung B cube, pinactor ko siya ng B square at saka B. Yung C square na retain. Correct? Apo. Yung A to the P, pinactor ko siya ng A square at saka A cube. Yung B square, hindi ko na pinactor kasi B square lang siya. Yung C cube, C square at saka C. Kung papasinin mo, anak, kung bakit ko tinanong yung pinakamababa, kasi yun ang pare-pareho silang meron. Okay? Tingnan mo yung A square dito. Lahat sila may A square. Lahat sila may B square. Lahat din sila may C square. Ngayon, ano yung pare-pareho silang meron, kaagad na nating matitrace. Kaya nga common eh. Ano yung common factor na meron ng bawat term? Okay, ano yung pare-pareho silang meron? 4A squared, B squared, C squared. Yan ang inaanap natin. Yan yung mga inaanap natin na pwede nating i-factor out. Ngayon, kapag inilabas ko yung mga yan, kapag pinactor out ko yung mga yan, eto siya anak. Yan yung sagot natin. Di ba? Naiwan yung naka-block. Ito yung mga naiwan sa first term, 7, AB square, C square. Yes mo siya? Sa pangalawa, ang naiwan lang sa loob, 5B. Sa pangatlong, naiwan 6A cube C sa loob. Yung pare-pareho silang meron, ipapactor out natin. Ayun yun. Nakuha mo na siya? Ako may diskarte. Ayan, tinan mo to anak. So, yun na yung ating final answer. Ganyan yung factoring ng IS common monomial factor. Kaya inuli ko siya anak kasi mabusisi. Okay, yan. Subukan mo nga yan. Hanapin mo lang yung pare-pareho silang meron. Ang sagot ba niyan po ay 5A, B, C 5. times 25AB plus 10B? Ulitin mo nga anak. Okay. Ang sagot ba pa? Ano ba yung pare-parehong meron ang 15, 25 at 10? Kapag 5 po. 5. Okay. Ano yung letra na pare-parehong meron ang tatlo? Anong letra ang pare-pareho silang meron? B po. B. Yun ang ipapactor out natin. Yes mo na? Ngayon, kung ilalabas ko yung 5B, ano na lang ang matitira dito? 3AC po. Correct. Dito, ano yung maiiwan dito? 5A po. 5A. Okay, correct. Dito, anong maiiwan dito? Plus 2. Yan, very good. Kuha mo na siya?
Tama. Yan yung sagot. Guess mo siya, Gabriel anak? Up. Okay, nakakasunod ka na. Yan yung diskarte. So, tama yung sagot mo. Okay, next. Eto, anak. Subukan mo yan. Ano yung pare-parehong meron sila in terms of numbers? Number muna. Ano yung pare-parehong sila? Common factor sa number. Yung pinakamataas. 7? Sure ka, 7? Ang 36 ba divisible sa 7? Ayan. O, i-factor mo muna yung 36, 24, and 28. Tapos, hanapin mo yung... Okay, ito yung diskarte. Anak, turuan kita, no? Okay, Gabriel. 36, 24, 28. Isip ka ng number na pare-parehong divisible ang mga yan. Anong pwede kong pang-divide na pare-parehong divisible ang mga yan? Kahit ano, yung maliit na number lang, okay lang. Wait po. Yan, oh, may thrill na yung ginagawa natin ngayon, no? Dapat malaman mo lahat yan, anak. Okay. 36 and 24 and 28 are both divisible by what number? Kahit anong numero maisip mo, anak, sige, sabihin mo lang. Wait po. Kaya yan. Four po. 4. Subukan natin yung 4. 36 divided by 4 is what? 9. 24 divided by 4 is what? 6. 28 divided by 4 is what? 7. Ngayon, tanungin kita, anak. Ang 9, ang 6 at ang 7 ba, meron bang common divisibility factor? Na meron pa bang common divisor yung 9, 6, and 7? Up. Meron ka pa bang maisip na numero na pwedeng ipang-divide sa lahat? Ay, wala po. Wala na, no? Wala na. So, ano yung common number nila? 4 po. 4. So, ibig sabihin, 4 na yung number na pipiliin natin. Okay? Yan yung common factor natin. Ngayon, ano yung pare-parehong meron ang mga letra ng bawat term? X po. So, X yung pipiliin natin. Bakit hindi pwedeng piliin ang Y? Dahil po, hindi po lahat may Y. Okay. Bakit hindi pwedeng piliin ang Z? Isa lang po yung Z. Okay, yung gitna lang. So, ang common factor natin is 4X. Ngayon, kung i-divide ko ito sa 4X, ano na lang matitira sa loob sa unang term? 9Y squared po. 9Y squared. Tama. Sa pangalawang term? 6Z Okay. Sa last term? plus 7. Okay. Ayun sila, anak ko. 9, 6, 7. Di ba? Okay. So, very good ka dito, anak. Tingnan natin kung tama yung sagot ko. Okay, very good. So, nakuha mo ng tama yung sagot. Nag-guess mo na siya? Up. Yan yung isa pang type of factoring na hindi ko na ituro sa inyo last time. Kasi nga ayaw kong ituro muna, ayaw kong pagsabay-sabayin. Okay? Okay, matrix tayo, yung paborito mo. Okay, ayaw kitang biglayin lagi eh. Okay, tingnan mo yung mga numbers. Division by 9. Turuan kita ng trick, no? Yan. Okay. Ituturo ko sa iyo yung trick, anak. Ang sagot ko, 2, 3, 5, 6, 9.
Pero paano ko nakuha yan? Okay, papakita ko sa iyo, no? Okay, anak, ilang digit itong 212121? Ilang digit yan? 6 po. Kailangan, dahil 6 yan, ang sagot natin, 5 digit lang. Laging nababawasan ng isa. Tandaan mo, no? Ah, Okay. Kung 6 yung digit, 5 ang sagot sa digit. Okay. Na i-divide sa 9. Pero bago mo gawin yun, anak, kung i-add mo lahat ng mga digits, 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1, ano ang sum? 9. Kailangan, ang sum ng mga digit, laging equal sa 9. Kapag equal sa 9 ang sum ng mga digit, meron niyang tinatawag na matrix. So, ito yung matrix niya, anak. Una, bring down 2. Okay? Bring down 2. And then, i-add ko yung 1, anong sagot? Kapag in-add ko yung 1 dito sa unang number, anong sagot? 3 po. 3. So, kailangan pa natin ng 3 digit. I-add ko muli yung 3 sa susunod na number, anong sagot? 5. Okay, 3 na. I-add ko uli yung number sa pangapat na number na 1, anong sagot? 6. Ilan na lang ang kulang na digit sa sagot? 2. Ilan na lang ang kulang? Sa final 2 answer po. natin. Ay 3 po. Ilang digit ito? 6 po. Ilang digit dapat ang sagot? 6. Yung kinikwento ko sa iyo kanina, di ba sabi ko kapag 6 digit ang sagot 5 digit, laging nababawasan ng isa. Yes mo siya? Kung 6 digit ito, ang sagot, 5 digits. So ito, 5 digit na lang. Akuha mo siya? So ilang numero na lang ang nawawala dito? Isa na lang, 4. di ba? De 1, Ay, isa. 2, 3, 4, 5. Eh di ba 5 digit ang kailangan natin? So isa na lang yung nawawala dito. Okay. Kapag in-add ko yung 6 doon sa number na yon, yung pang-5 digit, anong sagot? 8. 8. Kapag nakapag-add ka na doon sa pinakauling digit ng sagot, automatic dagdagan mo pa ng isa. Kapag dinagdagan ko pa ng isa, ano ang sagot? 9. 9. So, yan yung tamang sagot. Guess mo siya, anak? Guess mo? So, ang sagot dito, 2, 3, 5, 6, 9. Okay. So, try mo, anak, no? Maglalagay ako ng number. Okay. Hindi naman namamadali yan. Kaya mo yan. Okay. Ito yung susunod na number. Ilang digit yung given? 6. Ilang digit ang sagot? 5. Okay, sagutin mo nga ng manual. Ang sagot ba yan po ay 2, 3, 5, 6, 7? Hindi. Ay 2, 3, Hindi. 6. Huwag ka magmadali. Ay 5 pala po yun. Okay, sige. Simulan mo ulit. 5. Umpisahan mo. Kaya yan. 2, 5. 2, 5, 6, 7. Ay, wait po.
Mali po. Sure ka? O sige, ulitin mo. Sagot ba niyan po ay 2, 5, 6, 7, 15? Hindi. Ilang digit ba ang sagot dapat? Ay, 8 pala po. Bakit naging 8? Dahil po plus 1. Maliban doon, wala ka na bang muling idadagdag sa last digit? Wala po. Automatic sa last digit, anak, mag-add ka pa ng isa, automatic yon. So Halimbawa, 9 di po. ba? Yes. Di ba na-add mo yung 1 dito? Ito, turo ko sa iyo yung pinakamabilis na paraan, anak, no? Ito, tingnan mo yung cursor. Ganito ang pag-add ng mabilis, anak. Ito. 2, 5, 6, 7, 9. Bakit 9? Kasi maliban sa 1 na yan, automatic magdadagdag pa ako ng isa. Kaya 7 dito, dahil isa lang yan, 8 and then plus 1, 9. 2, 5, 6, 7, 9. Nagets mo siya? Nagets mo? Maliban sa 1 point na yan, tinan mo, no? 2, 5, 6, 7. Ito, plus 1. Di ba? Plus 1 pa nun. Kaya 2, 5, 6, 7, 9. Guess mo siya? Okay. So, try natin ulit sa pangatlo. So, ang sagot dito, yan. Nakuha mo siya. Eh yan, anong sagot dyan? Huwag kang magmadali. Ito siya, anak. Okay, listen. 26 pala po. Okay, 26. Kasi ito siya, no? 26. 2, tsaka 3 is 5. Kaya lang dagdagan mo pa ng isa. Kaya 26. Una, 2, di ba? And then 2 plus 3 is 5. Dagdagan mo pa ng 1 point, kaya naging 26. Okay, very good. 26 ang sagot. Okay, next number. Ituturo pa ako sa iyo, anak. Ito, yung common math. Okay. Okay, ito siya. Ano sagot dyan? Two, 4, 5, 6, 7, 9. Very good. Yan. Okay, next. Ano sagot dito? Makukuha mo na siya. Ganyan talaga yan. Di pwedeng di mo makuha yan. 1, 4, 9. 1, 4. 9. Huwag kang magmadali. Isipin mo maigi, anak. Ay, 1, 4, 8 pala po. Yan. Okay. Huwag kang magmadali. O yan. Ano sagot dyan? 1, 4, 6, 9. Very good. At teka, si Sir ang may typographical error, ikaw ang tama. Okay. Buray ko yan. 1, 4, 6, 9. Okay, very good ka, anak. Okay, typographical error yon. Okay, next. Pero, hindi pa ako tapos. Ito yung bonus mo, anak. Okay, tandaan mo to, no? Turuan kita ng isa pa. Tama yung number na itatype ko. 1, 2, and 31. Mumultiply ko yan, anak, no? Sundan mo lang, no? Okay, i-multiply mo muna yung diretso. Ito. Yung dalawang yan, anong sagot mo, anak? 1 times 3.
Wait pa. 372? Hindi ganyan anak. Tingnan mo muna yung method na ituturo ko sa iyo. Kasi dadami yan anak eh. Okay, tingnan mo anak no. Ito yung step 1 dyan. Step 1. Una, ito munang dalawa. So tutulduan ko doon, ibig sabihin, 1 times 3, anong 1 times 3? 3 po. Sulat ko na kaagad yung 3. Guess mo siya? Guess mo? Up. O, tapos susunod anak, tingnan mo yung pattern. Second step ito. Yan, tapos yun. Okay. 1 times 1. 1. Okay. 2 times 3. 6. Okay. 1 at saka 6, ilan? 7. Ayun. Alam mo ba kung paano ko nakuha yung 1 and 6? 1 at saka 6, 7. Agas mo siya? Oh. Okay, next. Yung last step, ito siya. 2 times 1, 2. Guess mo na siya? Up. Okay, isa pa, no? Halimbawa, 22 and 15. O, tingnan mo ako, anak, no? I-multiply ko siya. 2 times 1, ito muna, 2. 12. Tapos ito, 12. Kasi 2 times 5 is 10. 2 times 1 is 2. So, 10, 12. Kaya lang ang 12, ganito ko siyang susulat, anak. 12. Guess mo siya? Up. Ngayon, dito na ako sa dulo. 2 times 5 is 10. Susulat ko ang 10, anak, ng ganito. 1, 0. And then, i-add ko 330. Nagigess mo siya? Up. Okay. So, okay. Bigyan kita ng halimbawa pang isa. Kailangan ikaw makuha mo to, anak, no? Okay, ito siya. O, halimbawa to. Ibang estilo yan ang pag-multiply. Halimbawa, 30, 34, at saka 15. Ano yung unang number na susulat ko, anak? Yan. Anong 3 unang po. number? 3. Tapos, followed by? 19. So, ganito ko siyang Ay. susulat. Tama, 19. Up. O, ano yung susunod? 9. Multiply. Ay 20. Ganyan ko siyang isusulat. Guess mo siya? Tapos kapag pinag-add natin, 0, 1, carry 1. So, 510 ang sagot. Nag-guess mo siya? Nag-guess mo? Okay, sagutin mo ito ng ganitong pamamaraan, anak, no? Okay, ito. Ikaw naman na magsagot nito. Ganitong pamamaraan din ang gawin mo. Okay, same way. Kasi pwede ko pang dagdagan yan eh. Ito naman. 42 times 53. Anong sagot mo, anak? Sige, dictate mo yung mga numbers, anak. 20. Tapos? Tapos? 6. Anong sagot? 2,226. O, hindi ba? Check mo ba sa calculator yan, anak? Yun pa rin ang sagot. O, di ba? Galing-galing mo na dyan sa mga yan. Ngayon, anak. Wait pa. Sige, i-double check mo siya, anak. Sa calculator. Tama ba? Apo. Okay, o. Sige, subukan mo, anak. Tatama ka lahat dyan. Alam mo na yung technique eh. Ibang paraan yan, anak, ng pag-multiply. Okay? Okay, isa pa. Dagdagan ko siya, anak. Tinan mo, no? Gawin ko 3 by 3. 1, 2, 1. 5, 1, 3. Ganito kapag 3 by 3.
Una, diretso muna. Anong product ng dalawang yan? 5. 5. Tutuldok uli ako sa taas. Ibig sabihin, cross multiply. 1 at saka 10, 11. Ito tayo niyan. Second step yan. Ito yung unang step eh. Ayan. Pakita ko, no? Step 1, ito. Step 2, ito siya. Kaya, ilan ito? 11 po. Ganito ko susulat yung 11. Okay. So, tutuldukan ko lahat. Talo na ituldok, anak, no? Ang step 3, ito siya, anak. Yan. So, alisin ko muna yung X doon, ano? Kung susundan mo yung pattern, anong sagot? Kung susundan mo to. 10. Tama. So, susulat ko yung 10. Okay. Ngayon naman, anak, buburahin ko yung unang tuldok. Ibig sabihin, nasa first step na tayo. Ito yung first step. Kung susundan mo yung step na yan, anong sagot? Six. Hmm? Ay 7. Yan, okay. Ngayon naman, anak, buburahin ko na naman yung isang tuldok sa unaan. Ibig sabihin, yung last step natin, eto siya. Di ba may pattern? Ayan. Anong sagot? Sa dulo. 3. Okay, kwentahin mo nga, anak, kung ano yung sagot natin. 62,073. Nakuha mo, anak. Alam mo na yung taktika? Okay, tingnan mo sa calculus kung tama. Eh, yung kakaibang pagmumultiply, anak. Common matawag dyan. Alam ko kasi kaya mo yan eh. Ramdam na ramdam ko. Tama po. Okay, sige. Palitan ko yung number, ano? Practicein natin. Palitan ko yung number. Tumama ka dyan. Marunong ka na mag-multiply ng kakaiba. Okay. Mabilis ang multiplication yan, anak. Halimbawa to. 3, 1, 2. 5, 1, 2. I-dictate mo sa akin yung mga sagot mo. 5, 1, 2 to, no? Ayusin ko nga yung dos ko. Ang pangit na sulat ko. Ayusin ko. Gawin ko siyang 2. Okay, ano yung unang number, anak? 15. Tapos? 8. Tapos? 17. Okay, galing. Tapos? 4. Tapos? 4. Very good. O, ano yung sagot? 159,744. O, hindi ba ang bilis mong natapos? Tingnan mo nga sa calculus kung tumama ka. Tama po. O, di ba? Anong pakiramdam mo ngayon? Di ba? Ang bilis mong mag-multiply. Kakaiba yung nalaman mo ngayon, ha? Okay? Ito. Dagdagan natin? Gusto mo? Gawin natin 4x4? Kaya pa? Sige pa. Okay, gawin natin 4x4. Okay. Gawin natin 4x4. Kapag 4x4, anak, tinan mo kung paano ko lumikha ng pattern. Pattern na ibibigay ko, alam mo na gagawin mo eh. Alam mo na gagawin mo ngayon. Ito yung pattern. Ang paglikha ng pattern ng 4x4, ganito. Eventually, yan. Yan. Ay yung 4x4, yung unang step, bibigay ko yung pattern. Alam ko, kaya mo na dati. Step 2, ramdam ko na eh. Nararadar ko na. Step 2, eto siya. Step 3,
Yan. Ito yung step 3. Step 4, yan. Ibinibigay ko to kasi ramdam ko kaya na ng level mo. Yan. Yan. Step 5, kaya mo yan, anak? Basta mabilis ka lang mag-add. Yan. Step 5. Step 6, nakikita mo yung pattern? Di ba ang Opo. ganda? May sequence. Kahit 10 by 10, kaya mong gawin yung pattern, anak. Natutunan, may ano ka na, may in ka na sa pattern eh. Yan, ito yung last step. Yan. Unique yung pinag-aaralan natin ngayon. Yan. So, mataas na yung edge mo sa mga classmates mo. Yan. Kung bibigyan kita ng number ngayon, i-apply mo yung nakikita mong pattern. Hindi ko muna tataasan ng number. Yan. 1, 2, 1, 2. Sagutin mo nga, anak. Ano yung number na una ko susulat? Ano yung unang number na susulat ko? 2 po. O, pangalawa. 5. Pangatlo? 6. Pangapat? 10. Ulitin mo. Huwag palito. Ay, wait. Pag ganyan lang yan ako. 1, 2, 3, 4. Automatic add ang gawin mo, anak. Ganito ako magado. 4, 5, 9, 10. Ganon. 12 po. Okay, tama. Okay, ano susunod na number? 10 po. 10. Okay, 2, 4, 10. Okay, tama. Ano susunod na number? 7. Ano susunod na number? 6. O, add mo nga, anak. 2,573,076. Check your calculator, anak. Kung tumama tayo. Tama po. Very good. O, ngayon. Dahil alam mo na, okay, bubrain ko yung pattern, anak, no? Lilinisin ko yung board natin. Dahil alam mo na, tatanungin kita ng mga sagot. Didictate mo sa akin nang hindi nakikita yan. Papalitan ko yung number. Kukwento mo na lang sa akin yung mga susulat kong numero. Eventually, maging mathematician ka na. Ayan, ito. Okay, pag nakabisado mo yung mga yan. Kailangan mo yung mga yan, anak. Saka yung mga integers kanina na tinuro ko. Mga basic yun. Okay. So, huwag mo lang kakalimutan yung mga tinuturo ko sa'yo. Ano ba ito? 3, 1, 4, 5, 2, 2. I-dictate mo nga yung mga number na susulat ko, anak. Unang number. 15. Tama. O pangalawang number. 11. Tama. Susunod na number. 28. Tama. Galing mo na kaya. O susunod na number. Yan. Nag-enjoy na tayo dyan pareho. 10. Tama. Ay, susunod na number. 8. O add mo nga sila lahat, anak.
163,908. See that? You have improved. O, check mo sa calculator, anak, para masigurado mong tama ka. Tama po. O, di ba? Iba yung pakiramdam mo ngayon, di ba? Nasa-solve mo na kakaiba yung mga numbers. Okay, you are actually very good. Okay, isa pa. Para i-enjoy mo naman siya. Para hindi mo makalimutan. Okay, try this one, anak. Just dictate 8, okay? Next. 8. Next. $28. Okay, next. 13. Next. Ang galing mo ah. Okay, bumibilis ka na. 15. Okay, yan. Baga ako lagi mo kasama, ay nako, marami kang mapipiga. O, ano sagot dyan? $100,945. Ay, wait po. Huwag kang magmadali. Ay, wait, mali po yung pagka-add ko. Okay. Sige na. Okay lang yan. $90,945. That's it. O, check mo sa calcu. Galing mo na. Tama po. Yan. Ano mo ba yung pinag-aralan mong yan, anak? Yan yung ginagawa ng mga pumupunta sa Eat Bulaga, yung pinapag-exhibit yung mga bata na kasing edad mo. Alam na nila yung mga yan. So, dapat ikaw, alam mo na rin. Kasi nag-algebra ka na eh. Napil ko lang na kaya mo, kaya tinuro ko sa'yo. Okay, ito pa, no? Okay, so, kakaiba yung natutunan mo ngayon. Okay, ito pa. Okay, gagawin na tayo. Yung number na yan, anak, kailangan mataktika eh. Mataktika ka. Tignan mo ah, 212, 312. Okay, no? I-multiply ko na naman niya sa ibang paraan. Di ba 212 yan? Papakita ko yung ibang way naman. 212. Dalawang guhit. Isang guhit. Dalawang guhit. Yan ang 212. Lagyan mo siya? 212. 312. Tignan mo. Tatlong guhit. 1, 2, 3. 1 at saka 2. Nagets mo paano ko ginawa yan? Okay. Dito, yung mga intersection, bibilangin ko. 1, 2, 3, 4. Nagets mo siya, anak? 4. Dito. 1, 2. Dalawa yung intersection dito. 3, 4. O, dito sa alignment na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yan, di ba? Parang hindi maganda yung drawing natin, pero okay lang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ito naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Binilang ko yung mga intersection. Ngayon, susulat ko uli yan. Di ba nakasulat? 6, 5. Ito, 11, no? 11. 11.
then 4, 4. Anong sagot? Kapag ginad ko yung mga yan. 66,144? Yan, tama. So, ibang paraan yan nung ginagawa natin kanina. Ibang way yan. Nakuha mo? Ito, kakasama yan. Ito, dyan ang galing yun. Ito naman, yan. Ito naman, dyan. Ito yung sa dulo. Nagas mo? Up. Yung pagbibilang lang. Okay. Pwede rin yan sa 2x2. Burin ko to, anak, no? Naka-record naman yan. So, sa 2x2, ganito naman siya. Pangit ang drawing natin eh. Kaya hindi siya klaro. Okay, gandahin natin yung drawing. Kapag 2x2, ganito. 23 at saka 12. Kunwari lang, no? Okay, lakihan ko. 2. And then 3. Tapos 12. 1. And then 2. Ito yung gitna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan yung gitna. Binilang ko, ang nasa gitna lahat is 7. Yung nasa gilid, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung isang gilid, 1, 2. Anong sagot? $276. Hindi. Ito, 1, 7, 6. Yan na yung sagot, anak. Hindi. 1, 1, 2, 1. Dalawa pala to, di ba? 1, 2, 276 yan. Nabilang. Okay, tama. So, sagot is 276. Yan, very good. Ako mo na siya. Tawag dyan, Japanese multiplication. Okay, balikan nga natin yung kanina. Linasilang kita eh. Kaya mo pa bang gawin yung kanina? Sige, tinan natin. Kung naalala mo pa. Okay, bigyan uli kita ng number. Wag na yung Japanese. Okay. Tingnan ko kung naalala mo pa yung step. Okay, ito na lang. Ito na lang. 3, 1, 6 times 5, 2, 4. Anong sagot? Yung kanina, yung ginagawa natin. Dictate mo yung mga numbers na susulat ko. 15. Okay. 11. Okay. 44. 44. Tama. Okay, next. 16. Tama. Okay, next. 24. 24. Okay, very good. O, anong sagot ngayon, anak? $165,584. Okay, correct. Now, you already know how to multiply into another method. Paki-check mo sa calcu, anak. Galing mo ah. Nakuha mo kagad yan. Tama po. Okay, very good. You have done well. Eh kapag 4x4, kaya mo na? Kaya mo pa rin? Try mo, anak. Try mo. Ako po. Try lang. 4x4. Di ko mo nalalakyan yung number. At least alam mo na yung pattern eh. Gusto ko lang ma-double check kasi binigay ko sa iyo kanina yun eh. Okay, lilitin ko lang yung mga numbers. Yan. Okay, sige, dictate mo lang sa akin yung mga sagot. Di ko mo nalalakyan yung number.
Okay, ano yung unang number? 10, Okay, next. 7, Okay, next. 13, Sure ka? Kung magmadali. Okay, 13 ba? 13? 13 ba? up. 13. Okay, tama. Okay, next. Seventeen, Tama. Ang galing mo. Okay, susunod. Ano? six, Okay, very good. Next. We're doing great. 6, Hindi ka. Uli na lang yan. Huwag ka magpapakamali, anak. Huwag ka magpapamali. Ano ba yung last step? wait po. Ano ba yung nakuha mo? Ako yata yung 6 po. 6, 2. Okay, tama. Oh, second. Susunod na step, ano? Ako yata yung nagano. 4, Hindi, yung 62, di ba? Tama? up. 2, 4, 6. Okay, 2, 4, 6. At tapos yung last? 4 po. Okay, very good. Okay, 10. Double check ko 10. 7. 1, 3, 13. Tama. 1, 3, 7, 17. Tama. 2, 4, 6. Tama. 4, 6. Tama. Then 4. Okay, ano sagot mo, nak? 10,847,667. 660? Ay, 4 po. 4. Okay, yan. Ito siya. Okay. Okay, check mo sa calcu kung tumama ka. Yan. Tama po. Oh, very good. Now you see, you're doing yung akala mo hindi mo kaya na ganyan kabilis, pero ngayon kayang-kaya mo na. Hindi yan na normal na ginagamit ng ibang mga kabataan sa calculation sa anak, no? Kakaiba yan. Hindi mo rin makikita sa YouTube yan, hindi pinapakita yan. Okay, klaro na ba? Apa. Now you've learned something different na naman ngayon. Okay, very good. So next week, tutuloy natin yung synthetic. Hindi pa ako ganun kakumpiyansa, no? Kailangan ma-master mo muna yung divisor na dalawa lang yung term. Susunod nun, paigtingin pa natin yung kaalaman mo sa synthetic. Pararamihin ko pa yung terms ng divisor. Since nagsisimula pa tayo, at beginning, very good ka kanina. Pero gusto ko mas mag-improve pa. Okay, very good anak, no? Okay, so okay ka na ba, anak? Satisfied ka na ba ngayong araw na to? Apa. Okay, very good. So see you next week, anak, no? Tutuloy na lang natin next week yung ating session. Okay, so far, thank you, anak, and God bless. See you next meeting. Okay po.